Magandang hapon nga po pala sa inyong lahat. So ngayon po, magiging next topic natin is how to file SSS Mat 1 and Mat 2 if employed. So sa mga soon to be mother natin dyan, paano nga ba pinaprocess yung pag-claim ng ating SSS maternity kapag ikaw ay employed? So isa-isahin natin ano ba to mga to requirements, allocation of leave, step-by-step process. Saka yung pinaka-importante yung cash advance crediting natin. So sige, proceed na tayo. So unang-una sa requirements ng maternity one. So, unang-una, kailangan meron tayo pregnancy ng ultrasound with result or ED din expected date of delivery. So, kalimitan naman to, syempre, pag ultrasound tayo, kailangan verified and positive dapat yung ating ultrasound. So, dapat yung ultrasound natin naka-indicate na dun yung EDD. Kasi yung EDD or yung expected date of delivery natin, doon naka-base yung ating mga HR sa pagpa-file ng ating MAT1. So, sa MAT1 po, hindi pa po ito yung makakuha kagad tayo ng pera. Ha? So, ito pala yung, bali nino-notify pa lang natin si SSS regarding sa mga sa notification. Okay, so next natin yung SSS maternity form. So, SSS maternity form natin, papakita ko mamaya ano ba yung form na yun. So, napakalaking bagay rin itong SSS maternity form na to. Kasi naka-indicate dito yung mga details ng ating SSS maternity sa yung allocation, kung ilan yung allocate natin sa ating partner. So, mamaya discuss ko din yun. So, sige, proceed na tayo. Paano ba yung pag-fill out ng maternity form? So, properly fill out ng MAT1 natin. So, unang-una, ito yung maternity form. Papakita ko sa inyo yan. So, kung mapapansin niyo, may mga details dito na kung saan dun sa letter A yung or yung members data. So, kayang-kaya nyo naman nasagutan to. So, madali lang naman to. Mga basic lang naman na question to. So, SSS number, name, mailing address, telephone, mobile number, email address. So, yun lang naman. Very basic lang. Pagdating doon sa letter B or yung allocation of maternity leave, so optional lang to. It's up to you kung gusto nyo i-allocate yung maternity leave ninyo. So up to 7 days yung pwede nyo i-allocate sa inyong partner or kung sino yung nag-aalaga ng inyong baby. So ang purpose lang naman nito is magkaroon ng leave. Sino ba yung tutulong sa inyo mag-alaga ng inyong baby. So let's say you have a partner. So partner mo ninyo, actually, meron silang up to 7 days na pwede nyo i-allocate sa maternity. So kadalasan sa mga mother natin diyan hindi na nag-a-allocate kasi nga mas parang naguguluhan sila. So, mas okay na yung full na makukuha nila. Mas sa inyo naman po yun. Pero yun lang kung gusto lang natin mag-allocate sa ating mga partner or sino yung nag-aalaga, pwede po yun. So, sa allocation naman po, wala naman po pinipili to kung kasal mo kayo o hindi. Basta sino sa tingin yung makakatulong sa inyo. Pero syempre, make sure na employed yung tutulong sa inyo kasi doon sila magbabase. So, siguro sa next topic ko, i-discuss ko din ano ba yung mga allocation na to. So, ngayon, very basic lang muna i-introduce ko sa inyo para masabayan natin yung pag-file ng MAT1. So, sige, proceed na tayo sa step-by-step process ng MAT1. Sa step-by-step process ng MAT1 natin, kailangan natin submit ng original documents to your admin, HR or admin. So, depende sa inyo yan. Pwede nyong i-send through email yan or submit hard copy. Kasi ngayon kung mapapansin nyo yung company, kasi kahit through email lang, pwede na, ino-honor na nila ito. Gawa nga nung may mga changes na rin syempre sa mga process ng company, mas gusto nila paperless. Saka syempre, for documentation purposes. So yan, kailangan natin yung mga original documents. So yung mga original documents na yun, kailangan na natin i-submit sa ating mga employer. So after natin masubmit yun, ah makaka-receive tayo ng notification once yung employer natin na-file na yung ating MAT1. So mapapansin niyo yan, kapag pinasses na to ng ating employer or ng ating mga HR or admin, may marireceive tayo ng notification coming from SSS through email or text. So it means na-notify na nila si SSS regarding dun sa MAT1 nyo. So hindi pa doon natatapos ha. Ang pag-file ng MAT1 is para mag-notify lang yung SSS na pregnant po kayo para if ever na wag naman sana na miscarriage kayo, at least alam ni SSS na nag-file kayo ng maternity prior nung inyong ah, pregnancy or kung yung time na miscarriage kayo na wag naman sana. Okay? So, next natin. So, after nun, nakapag-file na tayo ng MAT1, pwede na tayo mag-proceed sa MAT2. So, sa MAT2 natin, ito, may timeline lang din tayo sinusundan dito kasi siyempre, depende pa rin tayo. Kapag na-provide natin itong mga to, saka lang tayo pwede magpasa ng MAT2. So, unang-una, kalimitang hinihingi ng ating mga employer, MedCert coming from your OB for the final date of your maternity leave or yung expected date of delivery mo. So, naka-indicate kasi doon sa medical certificate mo
kung kailan talaga yung final date. Kasi minsan paiba-iba yan, depende sa pag-check up mo eh. So mag-notify naman sa'yo or magsasabi naman ng OB mo kung kailan talaga yung final date mo. And then, once na ma-confirm mo, let's say, kung CS ka, meron ka ng date. So, pwede na tayo mag-file nito kasi meron na tayong makukuhang med-cert sa ating OB na ganitong araw or date tayo maoperahan. So, depende yan sa OB ninyo. As long as na ma-receive natin itong mga to, pwede na nating i-file yung MAT2. So, next, yung filing of your maternity leave in the company. Ito, kadalasan itong hinihingi. May mga company talaga nagre-require ng ganito. Kaya in-indicate ko na dito yan. Lalo yung mga BPO or any global companies or international kasi dito sila nagbe-base. So, kailangan tayo mag-file ng maternity leave. It's either form through maternity leave form or pina-file siya through online or application niya. Depende sa company na meron kayo. So, sa mga kadalasang company niya, pina-file to through online yung mga maternity leave. So, naka-indicate doon kung kailan lang start leave nyo and then kailan yung tapos. So, sa paternity leave natin, kailangan 105 days or consists of 3.5 days. So, doon sila magbe-base na hanggang ganun lang yung maternity leave date natin. So, yun yung magiging basis nila para ma-process na yung inyong MAT2. So, next naman yung itong personal SSS details coming from your online account. So, ito may mga company rin na nagre-require nito. Actually, sinama ko na rin to dito para maging aware din yung ating mga mother or yung mga employee natin na magpa-file ng kanilang maternity. Lalo kasi dito nagbe-base si HR natin or yung admin natin na kung saan may mga times kasi na hindi tugma yung apelido. Let's say, hindi ka pa nakakapag-update ng apelido mo or iba sa atin nakapag-update na. Let's say, nagpakasal na pero hindi pa rin nag-update ng surname mo. That's the time na check nila dito yung record mo. Kung kailangan mo pa bang mag-update, depende po kasi yan. So, much better sa mga HR natin, pwede tayong mag-request sa ating mga employees ng mga ganito na kung saan pag nag-file tayo ng reimbursement, hindi na tayo magkakaroon ng problem in the future. So, syempre, optional to depende sa company nyo kung hihingi pa sila ng ganitong requirements. Pero ito, nilagay ko na rin dito para maging aware both employee and employers para sa process nito. Next, paano ba step by step ng process ng ating MAT2? So, syempre, sasubmit natin lahat ng needed documents sa ating HR or admin through email or personal submission. Gaya na sabi ko kanina, pwede natin siyang i-file through email or submit personally. Pero kadalasan kasi ngayon to email na lahat eh. Talagang more on online na talaga yung gustong i-initiate ng ating mga company. So kapag nasubmit natin yan, sorry, need to validate dapat to. Okay, mali lang ako na spelling. So, i-validate siya and i-verify siya ng ating mga employer kung kompleto na yung ating requirements. Once na ma-validate yan, eto na sa advance cash crediting. So, dapat si employer mag-abono na ng kanilang employer maternity claim sa mga employees nila. Obligado to mga ma'am. So, hindi pwedeng hindi sila mag-a-advance kasi nasa batas to. Pwede silang ma-technical dito ni SSS kapag hindi nila sinunod tong advance payment. So, sa mga manganganak dyan, dapat 1 month prior pa lang nung pregnancy nyo or yung EDD bago kayo manganak, kailangan ma-receive nyo na tong maternity claim nyo. Kasi nasa batas to. Saka, importante to, dapat bago tayo manganak, meron na tayong hawak na cash or panggastos bago tayo manganak. Alam nyo naman ng mga hospital ngayon, minsan nagpapa-deposit na yan pag nagpa-confine tayo. So, ganun din. So, dapat make sure na meron ng tayong perang hawak. So, sa mga employer dyan, please lang, i-advance natin yung maternity leave ng ating mga employees kasi napakahirap sa part nila kapag wala silang hawak na cash on hand pag manganganak sila. So, sa mga nagtatanong, dapat talagang mag-advance ang inyong employer. Wag na wag. Pwede nyo silang ireklamo sa SSS kapag nalalabag itong mga to. So, napaka-importante kasi nito. So, sa mga nagtatanong din, may nakalagay dito, bukod sa maternity claim, meron din salary differential. So, sa salary differentials natin, ano po ba itong ito? Applicable na to sa mga above minimum wage natin o yung mga mas malaki pa yung sahod kukumpara dun sa mga ating mga minimum wagers. Kapag mas malaki ang sahod mo dun, may makukuha ang salary differential. So, salary differential, ito yung difference nung sahod mo versus dun sa minimum wage. Let's say, 15,000 ng minimum wage, then sahod mo 17,000. So, yung 2,000 na yun, makukuha mo dapat yun. So, dapat ibigay ng inyong employer pa yung
salary differential na meron. Aside doon sa maternity claim, meron ka pang sa salary differential na makukuha sa kanila. So, dalawang claim. So, kung ikaw ay above minimum wage po. So, take note ha, napakalaking bagay nito. Dapat yung mga, lalong-lalo sa mga malalaki ang sahod dyan, dapat may salary differential din kayo makukuha aside doon sa maternity claim. Ngayon, may mga nagbabawas sa akin ng contribution sa employer, binawasan ako. Required po ba yon? Yes. Sa SSS, kailangan kayong kaltasan ng contribution. Actually, pagkaltasan inyo ng contribution, mas pabor yun kasi meron pa rin tinatawag na employer share. The more na mas kinakaltasan tayo, tinatapatan ng employer share yun. So, kung ako rin ang tatanungin, mas pabor para sa akin ang kaltasan tayo ng contribution while naka-maternity leave tayo. Then may mga nagtatanong din, may loan din po kasi ako sa SSS, ikakaltasan din po ba yun? So, depende yon. Pwede po kayong gumawa ng letter or an email sa employer ninyo kung ayaw nyo ipakaltas yung loan nyo kasi let's say masyadong malaki. So, that's the time na pwede tayo mag-request ng gano'n. So, nasa sa employer natin yan and sa employer natin yan kung ano yung kanilang pag-uusapan. No? So, sa kanila yan, saka sa inyo po yan kung gusto nyo i-request na, walang deduction doon sa inyo. Pero yung contribution, kakaltasan po talaga kayo niyan, mga ma'am. So, yun lamang po. I think okay na ako dito. Kung may mga karagdagan pa po kayong tanong or question, pwede po kayo mag-comment sa baba po. So, agad-agad ko po kayong sasagutin. So, yun lang po. Alam ko, may iba sa inyo, marami pang katanungan dyan. Hindi ko na muna masyadong inelaborate itong mga to. Gawa nga nung, para naman malaman nyo lang kung paano yung pag-process ng maternity. Saka para maiksi lang yung video, mapanood na kagad ng ating mga gusto mga employee na gustong mag-claim ng kanilang maternity. So, nawa nakatulong tong video na to. Maraming salamat po and God bless.